Hello everyone, welcome back to my channel, and this is an update video regarding my health status or health condition, and I'm going to provide you information kung bakit na-postpone na naman ang aking treatment. Umpisahan ko muna nung March 2nd. By the way, nung scheduled treatment ko, umpisahan ko na makapagbigay nitong aking mga pinagawang keychain. Pwede to sa cellphone or pwede rin sa bag. Ayan. Ayan, pinagawa ko siya. Ito ba? Okay. Ayan po. Nakasulat dyan, fighter. Tapos merong ribbon nung cancer symbol. Ayan. Ayan. Pinamigay ko na siya dun sa ibang mga pasyente na nakakasalamuha ko or nakita ko doon sa Amang Rodriguez Medical Center. At kung saan ko to pinagawa, ayan, baka interesado rin kayo magpagawa ng mga keychain or sticker, dito ko lamang yan pinagawa. Visit nyo lang yung kanyang FB page. Ayan. So, yun na nga. Monday ay aking routine check-up March 2nd. Tapos, when I gave my laboratory result, actually, nung una, hindi ko nga napansin eh. Kasi, confident naman ako na okay naman lagi ang aking result. And then, nung pagtingin ng doctor ko, nung oncologist ko, doon sa aking creatinine, doon ko lang din na-realize na, oo nga, ang, ang taas niya. And it went beyond the range na kailangan para mag-proceed sa treatment. Tinanong ako ng doktor ko kung meron daw ba ako nararamdaman na kakaiba. Sabi ko naman wala. And kasi sabi ko, is my treatment affecting my kidneys? Kasi yung creatinine, di ba? Connected yan sa kidneys natin. Sabi niya kasi, yung iniinom ko na bago na, Cape Citabin. Itong iniinom ko na to ay dalawang cycle na ako. So, iniinom siya for certain period of days. 3 sa umaga, 3 sa gabi after ng meals. And then, yon, magpapahinga and then another round. So, nakadalawang rounds na ako noon. Sabi ng doktor ko, this medication or oral chemo ay meron din effect yan sa kidney. And plus yung zoledronics treatment ko for the bones, meron din daw epekto yon. That could be the reason why biglang nag-shoot up ang aking creatinine. So sabi niya, hindi muna tayo magtutuloy ng treatment mo. Dapat kasi yesterday yon, March 2, 3, 4. So, ang sabi niya sa akin, you have to see immediately a nephrologist para ipa-clear ka muna. And so, that's what I did for the past few days. Naghanap ako ng nephrology na may schedule. And then, nakakuha nga ako sa may medical city sa may Marikina. And, tinanong niya ako kung ano daw ba yung nararamdaman ko, kung meron daw ba akong history ng stone. Sabi ko, yes. Way back in 2010 or 2011 na nakadalawang shockwave ako because of kidney stones. Umulit yung kidney stones. So, sabi ko naman, after that, wala na naman. Because of this, sabi nga niya kasi nga yung medication, alam niya na yung medication ko, excuse me, alam niya na yung medication ko, yung oral chemo ko, has a direct impact on my kidneys. Kaya, ang ginagawa ngayon is, I'm undergoing medication muna for my kidney. At ito yung pinapainom sa akin. One in the morning, tsaka one at night after meal. Itong Cremezin. So, when I check nga, nagulat ako kasi this is adsorbent for chronic kidney disease. So, parang, okay. Pero sabi naman niya, this is just to helps lower the creatinine. And hopefully, sabi niya, by Saturday, you have to get another creatinine test. So, may referral na ako for that.
And by Sunday, I have a follow-up checkup para nga mabigyan niya na ako ng clearance para by next week ay makapag-proceed ako ng treatment. Kasi nga, ayoko nang masyado nang matagal na ma-postpone kagaya nung nangyari last time na 2 weeks na postpone ang aking treatment and naramdaman ko yung epekto nun sa katawan ko. Sumakit ulit yung mga buto ko and nanghina na naman ako. So, I wanna make sure na kahit pa paano 1 week lang ang delay ng treatment ko so that medyo makabawi naman ulit yung katawan ko. In fact, Tuesday, meron akong slight fever and parang nanghihina ako sobra nun. And Wednesday until now, nagkaroon ako ng episode ng severe diarrhea. Kaya medyo nag-ayos-ayos nga lang ako kasi in reality, yung itsura ko, maputla na ako. Yung lips ko namumutla na. Yung itsura ko, pale na talaga. So, naglagay lang ako ng konting kulay para sa video na to. But in reality, because of the severe diarrhea and vomiting, medyo talagang na-dehydrate ako. Yung balat ko talagang nanuyot. And I lost 3 kilograms in just span of 2 days. Ganun ako, nanghina ako, nawalan ako ng gana kumain. Yun. So, hindi ko alam kung bakit naging ganon. Maybe it was the result of the capecitabine kasi sabi naman ng doktor ko talaga magda-diarrhea ako doon. Pero ngayon ko lang na-experience na ganito kalala yung diarrhea because of that. Or it could be something na baka naman talagang meron ako nakain or meron nagpa-upset sa stomach ko. I don't know. Okay? So, hopefully, okay ang maging result after kong inumin ang mga gamot ko for the kidneys. And hopefully, okay ang result by Saturday so that by Sunday, mabigyan ako ng clearance to undergo the treatment by next week. Ayun lamang naman ang aking update and thank you so much again for watching. Kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na to, if you like this kind of video, please give this a thumbs up. If you think that this video might help sa mga kaibigan, kamag-anak, or ikaw mismo, please share this video. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe now and click that notification bell para mano-notify ka whenever I upload new videos. And until my next one. Bye!